Hello, weekend na naman. Eklesyastiko pong muli. Kung saan man kayo naroroon, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Excited na ba kayo sa nalalapit na debate ni Fiscal EJ at Attorney Libayan patungkol sa HF sexual consent? Ako super excited na dahil kauna-unahang content ng channel na ito ay patungkol dyan sa age of sexual consent. Kaya magbabalik tanaw muna tayo bago dumating ang debate sa linggo. Balikan lang natin kung ano ang mga sinabi ni Attorney Libayan sa atin nang tinanggap at sinagot niya ang challenge 4 months ago. Tulad ng nandiyan sa title, this is the end game, no? End game kasi nga matatapos na yung kasinungalingan ng mga Tulfo fanatics, okay? Ito nga yung si Melo Yap at saka yung isa, sino yun? Si Estelastico. Hindi ko... Para sa isang baguhan na vlogger na katulad ko, ang i-debunk ang isang attorney is really a risk lalo na't marami siyang followers. Pero ang nakakatuwa, napansin kaagad tayo. Hindi ko kilala. Narinig ko lang kay Kayo, no, doon sa Kamatis Analysis Unit kasi pinaglalaban daw nila na ako yung fake news. May pa-challenge, di ba? May mga pa-challenge na parang, Attorney Libayan, kaya siguro nag-take ka ng 2 beses the bar exam kasi nga hindi mo alam yan. Eh kayo nga, hindi nga kayo nakatungtong ng law school tapos kayo pa mas magaling sa akin. O sige na, pagbigyan natin kayo. No? Sabi ko nga sa inyo, nagsusorry ako pag mali ako. Ngayon, O diba, tinanggap ni Attorney Libayan ang challenge namin sa kanya. Pero hindi na natin i-discuss muna kung ano yung paliwanag niya rito dahil hihintayin natin ang debate sa linggo. mga kabatas natin, hinayaan ko lang kayo. May pa-challenge pa kayo. Like I said, I'm smurfing. Alam niyo ang ginawa ko, no? I just let you play. Pinaglaro ko lang kayo. Pinaglaro lang pala tayo ni Attorney Libayan kasi yung end game pala 4 months ago is not really an end game dahil sa Sunday at 4 to 6 p.m. magaganap ang tunay na end game. Sa mga kasinungalingan nyo, hanggang yung mga kasinungalingan nyo ay hinukay ng hinukay yung inyong moralidad na kapag yung totoo ay binlatlat sa mukha nyo, Naku, excited na talaga ako dahil yung totoo mabubulat-lat na sa mukha natin sa linggo. Sana lang talaga matuloy at hindi bumaha at magkaroon ng maraming drama. hindi na kayo makakabalik. Naku po kung sino yung matatalo sa linggo, hindi na makakabalik. Kumbaga, ito yan. Doon sa mga sumusubaybay dito sa kay Melo Yap at saka kay Estelastico na ito, no? Kung pagkatapos nitong ilalabas kong ito sa inyo, ay manonood pa rin kayo sa kanila at maniniwala pa rin kayo sa kanila, hindi lang silang may problema, hindi lang silang sinungaling, pati kayo na rin. Okay? Tandaan nyo yan. Ngayon, Hala, pati kayo na mga followers at mga abogado na nanonood sa channel namin. Inakusahan tayo ng mga may problema at mga sinungaling. 4 months ago, sinabi niya yan sa atin. Natatandaan niyo pa ba? Ako, tandang-tanda ko pa, kaya nga nagbalik tanaw tayo ngayon bago dumating ang debate. Huwag na kayong magtataka kung ang buhay nyo ay ganyan dahil sa mga taong sinusunod nyo at sa prinsipyo nyo sa buhay. Makonsensya kayo, mahiya kayo sa mga kamag-anak nyo, sa mga kasinungalingan na pinapalabas nyo dito sa social media. Sa linggo, magkakaalaman kung sino ang mapapahiya sa kamag-anak at pamilya. O tingnan natin kung gaano kabobo si Attorney Libayan. Attorney, ikaw ang nagsabi niyan, ha? Challenge ba ka mo? O sige, pwede ba nating sabing challenge accepted ito? Siguro, pero Thank you, Attorney, sa pagtanggap ng challenge 4 months ago. tulad nga ng sinabi ko sa inyo, no? Pagkatapos kong ipakita sa inyo itong mga ipapakita ko, kung kayo, no, magpapalusot na naman, wala na kayong pag-asa. Tingnan natin kung sino ang magpapalusot pagkatapos ng debate ni Fiscal EJ at ni Attorney Libayan.
You are a hopeless case. Ngayon, itong mga nanonood sa kanila, you may also be a hopeless case. Okay, mga kabatas natin? Hopeless case daw kami at kayon mga nanunood sa amin, you may be a hopeless case. Patay tayo dyan, pati mga abogado na nanunood sa channel namin, nadamay tuloy. Challenge? Akala nyo kasi, no? Oo, siraan lang natin si attorney sa mga kasinungalingan natin. Huwag kami. Tulad ng sinabi ko sa inyo, hindi ito pabobohan. Tama, attorney, hindi pa bobohan itong topic na ito dahil patalinuhan nga ito. Kaya nga umabot tayo sa piskal. Mga nag-i-encourage ng pedophilia itong mga taong ito. Narinig nyo ba yung akusasyon na iyon ni Atty. Libayan? Tayo na nagsasabi na ang age of sexual consent ay 16 ay nag-e-encourage ng pedophilia? Grabe ka naman, attorney. Oh, tatanungin ko ulit kayo. Itong si, Estelastico at saka si Melo Yap. Ano ang age of sexual consent? 16? Unfortunately, Atty. Libayan, sa linggo si Fiscal EJ ang ide-defend niya ay ang age of sexual consent ay tulad ng sinabi namin 4 months ago. Age of sexual consent is 16. Like I said, trinap ko lang sa inyo kayo sa inyong kasinungalingan hanggang sobrang lumalim na kayo dyan. Actually, finiture ko na ito. Doon sa issue natin tungkol kay EJ Laure noon. Ayan, 2020 pa lang, alam nyo ba, nalito na si Atty. Libayan patungkol sa age of sexual consent. Hindi niya alam na ang age of sexual consent natin before ay 12. Pakinggan nyo yung susunod na video natin. 2020 pa yan. Dito. Ang ginugol ko nga naman, I really don't know. In my years as a law student, no, a learner of law, ngayon learner of law pa rin ako, no? And in my years of practice, wala talaga akong na-encounter sa batas natin na 12 years old is the age of giving sexual consent. O diba 2020 pa lang lito na si Atty. Libayan sa age of sexual consent. Naitaas na ang age of sexual consent sa 16, lito pa rin. It was never 12. Now it is not still 16. Fake news. Ito, mali yung Philippine News Agency dito sa kanilang balita na ito. Yung mga tumatangkilik sa mga channels na yon. Proud kayo? Nakasali kayo sa kasinungalingan? Kasali kayo, no? Sa pagbibigay sa mga sexual predators? Ng pagkakataon na gawing fair game at vulnerable prey ang mga bata dito sa Pilipinas? Proud kayo sa sarili nyo? Kasangkot kayo? Kasangkot kayo sa pagpapalaganap ng pedophilia? Proud kayo niyan? Hala, nagagalit si Atty. Libayan dahil ang mga nagsasabi na ang age of sexual consent ay 16 ay kasangkot sa pagpapalaganap ng pedophilia. Sinungaling si Atty. Libayan. Nakakahiya ka sa mga kapwa mo abogado. Mahiya kayo sa pamilya nyo. Mahiya kayo sa sarili nyo. You are enablers of pedophilia here in the Philippines. Tayo na mga naniniwala na ang age of sexual consent ay 16 ay mga enablers of pedophilia here in the Philippines. Grabe ka naman, attorney. Kung makaakusa, baka makasuhan ka dyan sa sinabi mo. Intindihan. Hindi nyo kasi naiintindihan yung mga binabasa nyo. Tapos ang... Sa linggo after the debate, magkakaalaman kung sino ang hindi talaga nagbabasa at hindi nagre-research at hindi talaga nakakaintindi. Sabi ni Kayo, last move nila, cite the exceptions.
then destroy their previous arguments. Well, Kayo, ang mangyayari dyan, ihuhukay na naman nila lalo yung sarili nila sa kasinungalingan. Pero what can we do? We just have to correct them again. Hanggang Sino kaya ang mali? Malalaman natin sa Sunday. ibaon na naman nila sa kasinungalingan yung sarili nila, hindi ko rin maintindihan kung may naniniwala pa nga sa kanila o sila rin lang yung nasa comment section na may mga dummy account. Pero this is endgame. Oh. 4 months ago, sabi ni Atty. Libayan, endgame na. Pero ang tabayanan natin sa linggo, ang tunay na endgame. Nakikipagsabayan kayo. Mag-aral muna kayo. Subukan nyo mag-aral muna. Huwag kayong makipagsabayan ng ganyan. Kawawa lang kayo. Grabe talaga si attorney. Anyway, malalaman natin sa linggo kung sino ang hindi nag-aaral. By the way, pinalitan nga pala ang oras ng debate 4 to 6 Sunday, September 17. At kawawa yung mga nanonood sa inyo. Ay, anyway, maraming salamat mga kabatas natin. That seals the deal. Matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na yung natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Ngayon pa lang bumili na kayo ng popcorn, baka magkaubusan. Again, don't forget, Sunday, September 17, 4 to 6 p.m. That's it for today. Thank you for listening. Take care and God bless.